Magandang araw mga ka-mercenary, ako'y muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel na ito. May karagdagan na naman tayong miyembro sa channel na ito, mukhang maraming na-recruit si Claude na mag-join sa membership. Shout out po sa inyo, Sinciner, Gok, Erickson, Aljani, Invoker. Shout out rin po sa iyo sa pag-join kay YouTube sa intermediate level, Edong Alpara. Gusto ko rin mag-shoutout sa mga mahaharlika nating taga-suporta sa channel na ito. Shoutout po sa iyo, mahal na Marquez Ascal, 9411, salamat po sa napakatinding padala ng runestone sa aking nasa sakupan. Salamat at shoutout rin po sa iyo, Count Alvin Guma. Shoutout rin po sa iyo, Count Sensei Gaming. Shoutout rin po sa iyo, Baron Aster, Daxla. Shoutout rin po sa iyo, Baron Jap, Anutado. Shoutout rin po sa iyo, Baron Andres, Mabangis. Salamat po sa inyong lahat aking mga kaalyado. Ang nakaraan, maraming hindi naniwala sa mga sinabi ni Claude na isa raw itong scammer, kaya lang dahil sa mga proof na kanyang pinakita naniwala na ang mga ito at marami nang gustong sumama at maglingkod sa teritoryo ng ating bida. At sinabi pa nito sa loob raw ng Fenris, pamilya ang turingan sa isa't isa. Pagpapatuloy, pamilya, isang salitang kay sarap pakinggan. Isang salitang nagpapainit sa puso, nagbibigay ng kakaibang damdamin ng pagiging kasama at pagiging mahalaga. Ngunit ang salitang ito ay hindi kailanman ginagamit ng mga maharlika upang kumuha ng bagong empleyado. Para sa kanila, ang mga tagapamahala ay parang mga kagamitan, gagamitin lang kapag kailangan, at itatapon kapag wala ng silbi. Ang mga salitang, pamilya, ay maririnig mo lamang kung ikaw ay nanumpa na ng katapatan at naglingkod sa kanila ng maraming taon. Ngunit ang punong tagapamahala ng Fenris ay binanggit ang salitang, pamilya, kahit bago pa man sila magsimulang magtrabaho. Ito ay parang isang pag-abot ng kamay, isang paanyaya na magkasama-sama habang buhay. Ang isiping maging bahagi ng isang teritoryo na parang pamilya, ay nagdulot ng malalim na emosyon sa mga estudyante. Sa kanilang pagkabigla, may halo itong pag-asa at pananabik. Si Marlon, habang mahigpit na hawak ang kontrata, ay pinipigilan ng mga luhang kumikawala sa kanyang mga mata. Sa isip niya, tila ba sumisigaw ang kanyang damdamin sa kanyang mga magulang. Nanay, tatay, sa wakas, nakuha ko na ang pagkakataong maging tagapamahala ng isang mahusay na teritoryo. Matatapos na ang paghihirap natin. Napakalaki ng sahod, kaya sisiguraduhin kong mararanasan nyo ang buhay mayaman. Ngunit hindi niya maaaring magdesisyon agad. Kailangan niyang umuwi upang kausapin ang kanyang pamilya at ayusin ang kanyang mga saloobin. Sa kabila ng ngiti na hindi nawawala sa kanyang mga labi, nagpatuloy si Claude sa pagsasalita, kung makapagdesisyon na kayo, hanapin niyo lang ako. Pansamantala akong mananatili sa Siren Academy. Para sa mga pamilyang nakatira sa malalayong lugar, ipaalam niyo lang sa amin, magpapadala kami ng mga sundalo para ligtas silang may hatid sa teritoryo. Nagliwanag ang mga mukha ng mga estudyante. Ang mga may pamilyang malapit lang ay hindi magkakaroon ng problema. Ngunit para sa mga may pamilyang nakatira sa malalayong lugar, ang paglipat sa ibang kaharian kasama sila ay hindi biro. Ngunit ang Fenris ay nag-aalok na sagutin ang lahat, titiyakin ang kanilang kaligtasan sa tulong ng mga sundalo. Hindi nga talaga biro ang mga benepisyo ng teritoryo. Ang huling piraso ng pag-aalala ni Marlon, na nag-iisip kung paano niya hihikayatin ang kanyang mga magulang na lumipat, ay biglang nawala. Kahanga-hanga, ang kanilang suporta ay nasa ibang antas. Hindi ako makapaghintay na makauwi at, teka, ano ta? Nahadyap ng mga mata ni Marlon ang isang maliit na probisyon na nakasulat sa gilid ng kontrata, tagal, 20 taon. Sa bulong ni Marlon, sinuri rin ng ibang mga estudyante ang kanilang mga kontrata para sa parehong probisyon. Bakit nakasaad ito? Hindi ba't halata naman na mananatili tayo hanggang sa mag-retire? Normal na ang pagiging tagapamahala ay ang mahirap na bahagi. Ang pagdedesisyon kung kailan magre-retiro ay nakasalalay sa individual. Ang pagpapatuloy sa pagtatrabaho ng labag sa kalooban ay nangyayari lamang kung ang kamahalan ay masyadong nakakatakot o kung mahirap tanggihan ang kanilang time na kahilingan. Kung may magtataksil sa teritoryo o kikilos bilang isang especially iya, mawawalan din naman sila ng ulo.
Hindi pangkaraniwan na makakita ng isang tiyak na tagal na nakasulat sa kontrata, kahit para sa mga mangangalakal. Si Claude, na bahagyang pinapawisan, ay nagpaliwanag na may nerbyosong tawa, "Hahaha, para lang yan masigurado ang inyong trabaho para sa panahong yan. Ito ay isang pangako na, bilang mga miyembro ng pamilya sa hinaharap, tatanggapin namin ang buong responsibilidad para sa inyo." Agad na tinanggap ni Marlon at ng iba pang mga estudyante ang paliwanag at tumango sa pagsang-ayon. Ang kasiguraduhan ng matatag na responsibilidad ay talagang nagbigay ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang kawalan ng kakayahang umalis para sa ibang lugar ay tila isang kawalan, ngunit sa mga panahong ito, ang ganitong mga pag-aalala ay baliwala. Habang ang kapaligiran ay ganap na pabor sa kanila, lumapit si Claude at bumulong kay Wendy. "Ano sa tingin mo? Hindi masama, di ba? Ang teritoryo ay nahihirapan dahil sa kakulangan ng lakas tao, kaya hindi maaaring salungatin ni Wendy ang mga ginagawa ni Claude. Ngunit, ang pagiging malapit sa isang tuso ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay nagiging masama rin." Sa huli, pinili ni Wendy na manatiling tahimik. Hindi naman niya sila sinasamantala ng walang habas. Ang prinsipyo ni Ghislaine ay bigyan ng gantimpala ang mga manggagawa ng sagana, o sobra-sobra pa nga. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tagapamahala ng teritoryo ng Fenris ay kumikita ng ilang beses na mas malaki kaysa sa kanilang mga katapat sa ibang teritoryo. Ang problema, kahit ayaw nila ng ganoong kalaking kabayaran, wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Bukod pa rito, wala silang maraming alternatibo sa labas ng aming teritoryo. Kung wala ang Fenris, ang karamihan sa mga estudyanteng ito ay mahihirapang makahanap ng matatag na trabaho. Mas mabuting tiisin ang ilang hirap sa Fenris kaysa magutom sa ibang lugar. Ang lahat ay bumabagsak sa tamang lugar ng halos perpekto. Kung hindi dahil sa mga sitwasyong ito, kahit ang paggamit ng mga koneksyon sa akademya ni Claude ay hindi magdadala ng ganito karaming tao. Hindi mapigilan ni Wendy na maramdaman na ang kamahalan ay laging may kakaibang kakayahan na ay ayon ang mga bagay-bagay sa tamang oras. Ilang araw pagkatapos ng mga presentasyon sa recruitment, si Marlon, na ang tahanan ay malapit, ang unang lumapit kay Claude. "Nagdesisyon na po ang pamilya ko na lumipat na rin. Inaasahan ko po ang pagtatrabaho sa inyo, punong tagapamahala." "Oh, isang matalinong desisyon. Nga pala, ano ang trabaho ng mga magulang mo?" Ang tatay ko po ay isang karpintero, at ang nanay ko naman po ay nagtatrabaho sa paggawa ng tina." Sa sagot ni Marlon, biglang tinaas ni Claude ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang labi. Ang pagkuha ng isang bagong tagapamahala ay nagbunga ng 2 bihasang manggagawa bilang bonus. Pinigilan ang pagnanais na ngumiti, nagpakatino si Claude at nagsalita na may kalmado na ekspresyon. "Magpapadala kami ng mga sundalo para tumulong sa paglipat, kaya huwag kang mag-alala. At hindi tulad dito, maraming trabaho sa Fenris. Hanggat handang magtrabaho ang mga magulang mo, kikita sila ng maraming pera." "Maraming salamat po." Sa mga sumunod na araw, maraming iba pang mga estudyante ang lumapit. Karamihan ay nagdesisyong sumunod kay Claude. Sa panahong ito ng tagtuyot kung saan mahirap ang mabuhay at ang mga pagkakataon sa magagandang teritoryo ay bihira, ang alok ay masyadong nakakapanukso upang tanggihan. Ang pananatili ay hahayaan lamang ang isang maliit na bilang ng mga pambihirang talento na makakuha ng magandang trato. "Magtatrabaho ako ng husto. Nagdesisyon ang pamilya ko na sumama sa akin. Nagdesisyon ang pamilya ko na manatili, pero sigurado ba kayo na kasing ganda talaga ng sinasabi nyo ang sahod? Kailangan kong magpadala ng pera sa kanila buwan-buwan." Binati sila ni Claude na may maliwanag na ngiti, niyakap ang bawat isa sa kanila. "Huwag kayong mag-alala. Ang aming teritoryo ay aalagaan ng lahat, kami ang bahala sa inyo at sa pamilya ninyo. Hindi na kayo kailangang mag-alala sa ikinabubuhay ng mga pamilyang naiwan. Sa pagkakataong ito, hindi ito kasinungalingan. Ang mga magiging tagapamahala ng Fenris ay kikita ng ilang beses na mas malaki kaysa sa iba. Bukod pa rito, ang teritoryo ay tatanggap ng buong responsibilidad para sa ikinabubuhay ng mga natitirang pamilya at maging sa mga nais lumipat. Siyempre, kailangan nilang ilaan ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa ari-arian ng Fenris. Paumanhin, mga kabataan, wala akong ibang pagpipilian kung nais kong mabuhay. Magsama-sama tayo ng matagal na parang pamilya. Babayaran ko kayo ng maayos.
Sapat na yan, di ba? Isang bahagyang luha ang kumislap sa mga mata ni Claude habang niyayakap niya ang mga estudyante. Napaka-busy ni Claude. Hindi lamang ang mga estudyante, kailangan din niyang makipagkita sa mga nakatatanda at mga kasamahan na naging alagad ng kanilang guro. Para sa kanya na hanapin ang bawat tao ng isa-isa ay lubhang hindi epektibo. Hanapin ang lahat sa listahan ng mabilis hanggat maaari at dalhin sila rito. Kung aalukan natin sila ng pagkain, pupunta sila kahit ayaw nila. Kung tatanggi sila, kaladkarin sila rito. Sa ilalim ng lalo pang demanding na mga utos ni Claude, na lalo pang nagiging kahawig kay Ghislaine, mabilis na kumilos ang mga sundalo. Para sa mga bumalik sa kanilang mga bayan, nagpadala siya ng mga sulat na puno ng taos-pusong pakiusap kasama ng mga supply. Ang mga medyo malapit ay madaling makita dahil ang mga supply ay nagsilbing pangkumbinsi. Karamihan sa kanila ay nawalan ng posisyon o tinrato ng masama dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pag-aalsa ng guro. Ang iba ay tumingin kay Claude na may sama ng loob, ang iba ay may galit, at ang iba pa ay may halo ng inggit at pag-usisa. Sa bawat pagdating nila, hinikayat sila ni Claude na sumama sa kanya. Wala nang pag-asa kung mananatili ka rito, di ba? Bueno, totoo yan, pero, ang biglang umalis sa bayan ko ay medyo. Kung gayon, magugutom ka rito. Walang kukuha sa'yo. Ano ba ang magagawa mo rito? Tanong ni Claude. Ang pag-iwan sa sariling bayan ay hindi isang madaling desisyon. Ngunit ang mga naiwan ay may kaunting pagpipilian. Ang mga nakatatanda at mga kaibigan, na sumuko sa panghihikayat ni Claude, ay nag-aatubili na nagdesisyon na pumunta sa Fenris. Pagkatapos ng lahat, ang pananatili rito ay nangangahulugang mananatili sa kahirapan. Isa sa mga kaibigan ni Claude, si Billy, na kumilos bilang kinatawan ng natipong grupo, ay nagtanong sa kanya. Pinahahalagahan namin na nagtagumpay ka at nag-aalok ka sa amin ng isang lugar, ngunit bakit kami ang hinahanap mo sa halip na mga tao mula sa Lutanya? Sumagot si Claude na may sinasadyang malungkot na ekspresyon. Kahit na hindi direkta ang aking kasalanan, ang totoo ay ako ang nagsimula ng lahat. Ang pag-iisip kung gaano kahirap ang naging buhay para sa inyong lahat ay mabigat para sa akin. Nagsuot sina Billy at ang kanyang mga kaibigan ng bahagyang nagdududang ekspresyon. Ikaw, hindi ka ganoon. Ang demuhong ito, tulad ng inaasahan, ang mga matagal na siyang kilala ay hindi madaling maloko. Ngunit pinanatili ni Claude ang kanyang kahinahunan at nagpatuloy. Hindi na ako ang dating ako. Talagang kinagat ko ang aking mga ngipin at nagtrabaho sa hindi matiis na sakit. Hanggang sa punto na gusto kong mamatay, hindi, gayunpaman, ngayon ay naging punong tagapamahala ako ng isang dakilang teritoryo. Ang lahat ng ito, maniniwala ka ba kung sasabihin ko na para ito sa inyo? Sandaling tinakpan ni Billy ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nanginginig. Ikaw, bakit mo gagawin ang ganitong kalaking pabor? Ang Claude na kilala niya ay hindi ganitong uri ng tao. Kahit na mayroon siyang magagandang marka, siya ay mas tulad ng isang baliw sa pang-araw-araw na buhay. Sino ang mag-aakala na ang ganitong tao ay magtatago ng ganoong malalim na pagkakaibigan at pagkakasala sa nakaraan? Tumingin si Claude nang may init kay Billy at nagsalita. Dahil tayo, ay magkaibigan, sabi ni Claude na naging madamdamin na ang tagpo. Claude, hindi napigilan ng tumataas na emosyon, niyakap ni Billy si Claude. Si Claude, na may luhang kumikawala, ay niyakap din ng mahigpit si Billy. Patawarin ninyo ako, patawad, sabi ni Claude. Huwag kang humingi ng paumanhin, damuho. Hindi mo kasalanan. Ayos lang kami. Ang iba pang mga kaibigan, na nanunood sa tagpo, ay lumuha at sumama, niyakap ang dalawa. Anuman ang kasarian, nagtipon-tipon silang lahat. Huwag kang umiyak, Claude. Wala kang ginawang mali. Ang katotohanan na iniisip mo kami at inaalagaan kami ngayon ay sapat na. Huwag kang makaramdam ng paumanhin para rito. Habang ang matinding reaksyon ng kanyang mga kaibigan ay nagpapatuloy, naisip ni Claude. Hindi ako nakakaramdam ng paumanhin para rito, nakakaramdam ako ng pagkakasala sa pagkaladkad sa inyong lahat sa aming teritoryo. Iyon ay dahil tiyak sa oras na maranasan na nila ang mga paghihirap ni Claude sa kamay ng ating bida sa dami ng trabaho, tiyak baka sakalin nila si Claude. Pagkatapos ng emosyonal na pagpapahayag ng pagkakaibigan, si Billy, na mukhang medyo nahihiya,
ay lumunok at nagtanong. Pero tungkol sa kontrata, ang sahod ay malaki, ang mga probisyon para sa aming mga pamilya at pabahay ay kamangha-mangha, pero bakit 30 taon ang termino namin? Narinig ko na ang mga nakababata ay 20 taon lang. Bueno, iyon ay dahil gusto kong magtrabaho kayo ng matatag at comfortable sa loob ng mahabang panahon. Simula ngayon, itigil niyo na ang pag-aalala tungkol sa pagkita ng pera at mag-focus lang sa paggamit ng inyong mga talento ng buo. Kung mas edukado ka, mas matagal kang dapat magtrabaho. Magsama-sama na lang tayo na mamatay sa teritoryo. Gamitin ang inyong mga talento hanggang sa inyong huling hininga. Sabi ni Claude na talagang nahawa na ito sa ating bida kung paano gumamit ng salita para mapaniwala nito ang mga tao. Claude, ikaw. Tumingin muli si Billy kay Claude na may nanginginig na mga mata. Sa sandaling iyon, sinalubong ni Claude ang kanyang tingin na may mainit na ekspresyon. Dahil tayo ay magkaibigan, muling sambit ni Claude sa ipinagbabawal na salita, para tuluyan ng makuha ang loob ng mga dating kaibigan. Claude, nagpatuloy ang isa pang yugto ng mainit na pagyakap. Si Wendy, na nanunood sa gilid, ay nagbuntong hininga ng malalim at tumangala sa kisame. Sabi ni Wendy, naku po, sana hindi kanila mapatay pag nagtrabaho na sila. Si Claude ay gumugol ng 2 buwan sa akademya, na nag-recruit ng isang malaking bilang ng mga talento. Ito ay isang napakagandang pagsisikap. Kahit sa mga masyadong malayo upang makita at natumanggap lamang ng kanyang mga sulat, ang ilan ay sigurado na pupunta. Sige, ngayon ay tumungo na tayo sa Fenris Estate. Si Claude ay sinundan ng isang malaking bilang ng mga tao. Hindi lamang ang kanyang mga kaibigan at estudyante kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya ay lumilipat kasama niya. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain bilang panuhol sa mga nakapaligid na kamahalan at maharlika, nagawa nilang pamahalaan ang paglipat ng walang malaking problema. Para sa mga hindi nakalipat sa pagkakataong ito, magpapadala ang Fenris ng karagdagang puwersa upang tulungan sila. Bago umalis, tumayo si Claude ng matagal, nakatingin sa mga pangunahing gate ng akademya. Ana, ayos ka ba? Hindi niya nakita si Ana. Siya ay ipinadala sa ibang akademya para sa isang proyekto sa pagtipon ng mga makasaysayang tala. Nag-iwan siya ng isang malaking halaga ng pera at mga probisyon sa pamamagitan ng punong guro, kaya siya ay malugod na magugulat kapag siya ay bumalik. Kahit na nakakaramdam siya ng ilang pagsisisi, nakakita rin si Claude ng ilang kaluwagan sa sitwasyon habang siya ay tumalikod. Iyon ay dahil para sa kanya, unti-unti na niyang napagbabayaran ang kanyang mga kasalanan noon sa Siren at kay Ana. Sa wakas, ang napakalaking prosesyon ay tumawid sa mga hangganan ng Fenris. Ang lahat ay mukhang medyo pagod ngunit malusog. Ang malaking bilang ng mga tao ay nagpabagal sa kanilang bilis, ngunit ang paglalakbay ay walang nakitang malaking problema. Sinalubong ni Ghislaine ang mga bagong dating na may nagniningning ng ngiti. Si Claude ay talagang nakahuli ng malaking isda, ay sorry. Maligayang pagdating, sa inyong lahat. Ako si Baron Fenris, ang kamahalan ng lupaing ito. Itinuturing ko kayong lahat na pamilya ko at palagi akong magbibigay sa inyo ng pinakamahusay na trato. Sabi ng ating bida na talagang parehas na sila ng likaw ng bituka ni Claude sa salitang, pamilya, na ginamit, dahil dito ay mas lalong maantig ang dinala ni Claude. Wow! Nagpalakpakan ang mga tao sa kanyang mga salita. Sa paghikayat, nagpatuloy si Ghislaine sa kanyang talumpati. Mula ngayon, tayo ay pamilya, iisa. Huwag kalimutan ito, magkasama tayong mabubuhay, at magkasama rin tayong mamamatay. Sabi ni Ghislaine na sa tenga ng mga bagong dating ay talagang isang napakagandang pangako at pakikitungo, ngunit sa mga datihan na, ang salitang mamatay ay talagang totoo. Dahil bukod sa nakakamatay na trabaho, ninerbyusan pa sa mga tuloy-tuloy na digmaan na maaaring mangyari sa Fenris at Caboldi. Ang mga tao ay tunay na naantig. Hindi nila kailanman narinig ang mga alingaw-ngaw ng isang maharlika na nagsasalita ng ganoong mga salita sa mga ordinaryong residente. Sa mismong kamahalan na nagpapahayag ng isang nasasakupan na parang pamilya, ang mga pag-aalala na mayroon sila tungkol sa pag-aayos sa isang banyagang lugar ay tila nawala. Siyempre, hindi nila alam kung gaano siya kaseryoso tungkol sa bahagi ng magkasama tayong mabubuhay, at magkasama rin tayong mamamatay, na nagpataas sa epekto ng kanyang mga salita. Gayunpaman, tinupad ni Ghislaine ang kanyang mga pangako,
na tinatrato sila sa pinakamahusay na mga kondisyon. Hindi lamang siya nagbigay ng mga tahanan at lupa, kundi pati na rin ng maagang sahod ng sagana. Isipin na makakatanggap tayo ng ganoong trato, parang isang panaginip. Ang pagdating dito ay ang tamang desisyon. Ang lupaing ito ay puno ng mga pagkakataon. Ang kamahalan ay mukhang napakabuting tao. Hindi siya tulad ng ibang mga maharlika. Sabi ng mga bagong dating, iyon ay dahil hindi pa sila nagtatrabaho ay marami na silang natanggap na sahod, tulong o paunang bayad mula sa ating bida. May libreng pagkain at tirahan na rin sila, bagay na hindi matatagpuan sa bansa na puno ng corruption, dahil para dapat sa mamamayan ay napunta sa bulsa ng mga gawaman. Ang mga tao ay nakaramdam na tila naglalakad sila sa mga ulap araw-araw. Bagaman medyo nag-aalala sila tungkol sa hindi maunlad na estado ng rehiyon, ang patuloy na mga proyekto sa konstruksyon sa buong lugar ay nagbigay sa kanila ng katiyakan na ang mabilis na pag-unlad ay nagaganap. Sa katunayan, ang mga pamilyang kasama ng mga iskolar ay lalong natutuwa, dahil walang kakulangan sa trabaho. Kumpara sa buhay sa kaharian ng Syrian, ang kanilang bagong nahanap na kasaganaan ay walang paghahambing, na nag-iiwan sa kanila na ganap na nasisiyahan. Ang mga bagong recruit na opisyal ay nagsimulang sakupin ang mga pangunahing posisyon sa buong teritoryo, na nagpapamahala sa mga kritikal na gawain. Si Billy, na kaibigan ni Claude, ay hindi masyadong inisip ang dami ng trabaho. Mukhang marami ang gagawin, pero, kaya ko ta. Ang demuhong yun, kung ganito karami lang, dapat ay humingi siya ng tulong ng mas maaga. Sabi nito sa sarili, na matatagpa sa ngayon itong si Billy. Si Marlon at ang iba pang mga nagtapos ay puno rin ng sigasig. Kailangan nating bayaran ng biyaya ng kamahalan. Magiging tagapamahala ako na karapat-dapat sa ganitong trato. Kinaya nila ang nakakapagod na mga schedule, nagtuturo sa Fenris Academy sa araw at nagpapamahala sa mga gawaing pang-administratibo sa gabi. Natural, nagsimula silang magkaroon ng malaking kapangyarihan sa loob ng teritoryo ng ating bida. Sa parehong mataas na sahod at awtoridad, sila ay lubos na motivated at nagawang tiisin ang dami ng trabaho. Ngunit ang kanilang mga responsibilidad ay hindi nagtatapos doon. Si Billy, na nagpapamahala sa isang medyo malaking rehiyon, ay nagsimulang makapansin ng isang bagay na hindi pangkaraniwan habang mas lumalalim siya sa kanyang trabaho. Ano ito? Ito ba ay isang teritoryo? Kung mas iniimbestigahan niya, mas lalong hindi ito nagiging normal na teritoryo. Ang Fenris ay tila kakaiba sa kanyang pamamahala at istruktura. Ito ay nakakabaliw. Habang ang tambak ng mga papeles sa tabi niya ay tumataas na napakabilis na oras, ang mukha ni Billy ay namutla habang nakatingin siya sa nakakapanlamig na gulo. Napakadami ng gawain na sabay-sabay na nagaganap. Ang dami ng trabaho ay nakakabigla, ngunit wala namang sapat na tao upang pamahalaan ang lahat. Bahagya lamang nilang napapanatiling gumagalaw ang mga bagay sa pamamagitan ng pagbuhos ng pera at lakas tao. Bilang resulta, ang mga pagkakamali sa administrasyon ay nagkakasama-sama sa lahat ng dako. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay siguradong magdudulot ng mga problema sa huli. Mabilis na napagtanto ni Billy kung bakit siya ipinatawag sa ari-arian na ito. Kaya pala, nandito ako para ayusin ang lahat bago ito sumabog, ha? Ang lahat ng usapan ni Claude tungkol sa pagiging nakababata o kaibigan ay pawang walang kabuluhan. Dinala lang siya ng lalaki dahil ayaw nitong harapin ang lahat ng mag-isa. Namutla ang mukha ni Billy. Hindi bababa sa ang mga estudyante ay may 20 taong kontrata, ngunit siya at ang kanyang mga kaibigan ay nakatali sa 30 taon. Hindi maaari. Nandito na ang buong pamilya ko. Nakatanggap pa nga kami ng bahay at pera. Walang takas. Patay na ako nito, sabi ni Billy na ngayon ay naging mas malinaw na sa kanya ang lahat kung bakit sila sinama ni Claude rito. Gusto niyang magmura, ngunit walang alternatibo sa paggawa ng trabaho. Determinadong patatagin ang ari-arian sa lalong madaling panahon, si Billy ay nagtrabaho ng walang pahinga, halos hindi nakatulog. Gayunpaman, gaano man karami ang kanyang linisin, ang dami ng trabaho ay hindi bumababa. Ang pagtitiis ng tao ay may hangganan, at matapos magpuyat ng ilang beses, si Billy ay tuluyang bumagsak sa sobrang pagod at kulang sa pahinga. Wala na akong pakialam, hindi ko na kaya, patayin na lang ako o ano, sabi ni Billy. Sa sandaling iyon,
isang taong mukhang lubusan ng pagod ang lumapit sa kanya. Hello, ako si Piet. Ako'y mula sa medical department ng teritoryong ito. Si Billy ay masyadong pagod upang tumugon ng maayos, simpleng nakatingin sa pagkalito. Lumapit si Piet at inabot ang kanyang kamay patungo sa kanya. Isa mabilis na liwanag ang lumitaw, ang kapangyarihan nito ay agad na damaloy sa katawan ni Billy. Sa isang iglap, ang katawan ni Billy ay ganap na nakabawi, at siya ay tumayo, nakatingin kay Piet na hindi makapaniwala. Si Piet, na may malalim na eyebag sa ilalim ng kanyang mga mata, ay bahagyang yumuko at nagsalita. Oras na upang ipagpatuloy ang iyong mga tungkulin. Sabi nito, na ngayong malakas na si Billy ay magtrabaho na ito muli. Iniwan lamang ang mga salitang iyon, si Piet ay lumakad palayo. Ano ba, hindi mapigilan ni Billy ang tumawa ng walang saysay sa kawalang paniwala. Kahit na ang pagbagsak mula sa sobrang trabaho ay hindi pinapayagan, siya ay sapilitang binuhay upang magpatuloy. Napailing na lang si Billy, dahil talagang nakakabaliw raw ang lugar na ito. Hindi pinapayagan na mamatay ang isang tauhan dahil sa pagod, dahil palakasan ka uli para magtrabaho. Tila hanggang sa matapos ang lahat ng trabaho, wala siyang luho ng pagkamatay. Ang baliw na ari-arian na ito ay lampas sa anumang narinig niya, lalo na ang naisip niya. Ang hindi matitiis na galit ay bumuhos habang iniisip niya ang taong nagkaladkad sa kanya sa kabaliwan na ito. Claude, hayop ka, kahit hirap sa Siren okay ang buhay ko Ron, masaya na ako na hindi ka na nakita, walang hiya ka talaga, dinamay mo na naman kami sa katangahan mo, sabi nito na gusto ng sakalin si Claude. Ang mga katulad na sitwasyon ay nagaganap sa buong Fenris Estate. Samantala, si Claude ay humihigop ng tiyan ng elegante sa kanyang opisina, mukhang sa wakas ay nasa kapayapaan pagkatapos ng matagal na panahon. Sabi nito na nakakahinga na siya ng maluwag ngayon kumpara noong mag-isa niyang pinamamahalaan ang lahat. Dapat ay dinala ko sila rito ng mas maaga. Ang lahat ng pagdurusa ay hindi kailangan. Sinayang ko ang ilang taon ng aking buhay. Habang ang mga nakababata ay nagsisimula palang matuto sa mga gawain, nadadapa at nagkakamali, ang mga nakatatanda at ang kanyang mga kaibigan ay ibang kwento. Sa kanilang karanasan sa mga gawaing pang-administratibo sa mas maliliit na ari-arian noon, sila ay mas mabilis sa paglutas ng mga issue. Kahit para kina Claude at ang umiiral na mga tagapamahala ng Fenris, ang dami ng trabaho ay nananatiling malaki at nakakapagod. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang mga bagay ay bumuti kumpara sa dati. Ang kakayahang mag-enjoy ng tsaa ng walang pagmamadali, kahit na sandali lamang, ay patunay nito. Nakakatuwa yun habang tumatagal. Oras na para bumalik sa trabaho. Bang! Ano yun? Isang bagay ang bumagsak sa bintana ng opisina, na kinagulat ni Claude. Agad na humakbang si Wendy sa harap niya upang protektahan siya. Isang maliit na bato ang gamulong sa sahig bago tumigil. Ano ta? Isang pagtatangka sa pagpatay. May nag-asinta ba sa akin? Sino ang naglakas loob na targetan ang punong tagapamahala ng teritoryong ito? Habang nag-iingay si Claude, maingat na inobserbahan ni Wendy ang bato at lumapit dito. Nakatali sa bato ang isang piraso ng papel. Punong tagapamahala, mukhang isang nakasulat na reklamo. Isang reklamo, may nagpoprotesta ba sa isang kawalan ng katarungan? O baka isa sa mga bagong itinalaga na tagapamahala ay sangkot na sa korupsyon? Bueno, nasa yugto pa rin tayo ng pagpapatatag. Ang mga isyu sa pagitan ng mga tao ay hindi maiiwasan, lalo na sa isang ari-arian na bumabawi mula sa digmaan. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na mapanatili ang kaayusan, ang pagiging perpekto ay hindi pa rin maabot. Ang kamakailang pagbabahagi ng malalaking dami ng pagkain ay nagdulot din ng unti-unting pagtaas sa kriminalidad. Kung ang isa sa mga bagong itinalaga na opisyal ay talagang gumawa ng korupsyon, ito ay isang seryosong isyu. Dalhin mo rito, kung ito man ay tungkol sa isang kawalan ng katarungan o paglalantad ng korupsyon, kailangan nating tugunan ito agad. Ang mga ganoong bagay ay hindi matitiis sa isang ari-arian sa ilalim ng aking pamamahala. Ang ekspresyon ni Claude ay naging seryoso, ang kanyang kilos ay nagpapahayag ng awtoridad. Bahagyang umikot ang mga mata ni Wendy bago ibigay sa kanya ang liham. Binuklat ito ni Claude na may isang ngiti na nasisiyahan sa sarili, binasa ang tala.
Ang kanyang mga mata ay kumurap ng ilang beses sa kawalang paniwala habang pinoproseso niya ang mga salitang nakasulat sa papel. Walang hiya ka, sabi sa sulat. Hindi ito isang pakiusap para sa hustisya o isang ulat ng korupsyon. Ito ay isang insulto lamang. Isang direkta at nakatuon lamang sa kanya ang salita. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, ginusot ni Claude ang papel at itinapon ito sa isang tabi. Hindi ito isang problema na maaari niyang lutisin. Sa loob ng 2 buwan na wala si Claude, ang ari-arian ay sumailalim sa makabuluhang pagbabago. Sa nakakagulat na mabilis na konstruksyon, iba't ibang bagong pasilidad ang lumitaw sa buong teritoryo. Bukod pa rito, daan-daang bagong tagapamahala ang na-hire. Habang nagtatrabaho sila ng walang pagod, ang ari-arian ay nagsimulang tumatag sa isang kapansin-pansing bilis. Ang pagdating ng mga pamilya ng mga tagapamahala ay nagdala rin ng mas maraming manggagawa, na bahagyang nagpagan sa dami ng trabaho para sa mga dwarves. Sa workshop, maingat na nagbubulungan si Galberic at ang mga dwarves sa kanilang sarili. Pakiramdam ko pa rin ay namamatay tayo sa pagtatrabaho, pero hindi ba't medyo mas maganda ito kaysa dati? Subukan nating panatilihin ang mga bagay sa antas na ito. Oo, kailangan natin. Sa huli, ang mga bagay ay magiging mas kalmado pa rito. Ngunit hindi natin sila dapat hayaang makita na mas mahusay tayong namamahala. Magpanggap tayo na nasa bingit tayo ng pagbagsak, sabi ng mga dwarves dahil pag ginalingan nila tiyak na bibigyan sila ng karagdagang trabaho ng mga bagong tagapamahala sa mga proyektong hawak nila. Ito ay isang dami ng trabaho na napakalaki na kahit ang mga dwarves, na nabuhay para sa paggawa, ay naiwang walang imik. Sa una, pakiramdam ko ay mamamatay talaga ako sa pagod. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natutunan kong pamahalaan ang trabaho sa pamamagitan ng pagpapanggap ng tamang dami ng mga reklamo at pagsingit ng paminsan-minsang pahinga. Sa madaling salita, nalaman ko kung paano ang tamang paggalaw sa trabaho, huwag masyadong galingan para hindi madagdagan ang trabaho, sakto lang ang bilis para hindi uli bigyan ng bagong proyekto at marami pang natutunan si Galberic sa teritoryo ng ating bida. Si Galberic, ang pinuno, ay ngumiti habang tiningnan niya ang mga dwarves na nakatayo sa harap niya. Kung ipagpapatuloy natin ito, magkakaroon tayo ng maraming libreng oras ilang buwan mula ngayon. Siguraduhin natin na hindi malalaman ng kamahalan agad. Pinapatay niya tayo sa pagod, hindi ba? Siyempre, sa huli, tayo sa ibaba ang gumagawa ng lahat ng pagsasaayos. Hahaha, sa ganito aming trabaho, paano susubaybayan ng kamahalan ang lahat? Walang paraan na alam niya ang anumang bagay. Si Galberic at ang mga dwarves ay tumawa ng malakas. Ngunit pagkatapos, bigla, tumigil ang mga dwarves sa pagtawa. Nang makita ang kanilang biglaang pagbabago sa kilos, tanong ni Galberic, ano? Anong nangyayari sa inyong mga mukha? Para kayong nakakita ng multo. Gayunpaman, ang mga dwarves ay nanatiling tahimik. Bago pa man lumingon si Galberic, na nakakaramdam ng isang masamang lamig, biglang may isang tao na lumapit sa kanya at bumulong, magsimula tayo ng isang bagong proyekto, kaibigan. Sabi ng boses mula sa kanyang likuran. Hay, demonyo ka, ginulat mo ako, sabi nito. Tumalon pabalik si Galberic sa pagkagulat. Nang makabawi siya, tumingin siya sa harap at nakita si Ghislaine na nakatayo doon na may karaniwang walang pakialam na ekspresyon. Putya, narinig niya siguro ang lahat ng sinabi ko tungkol sa pag-iingat. Pinagsisihan ni Galberic ang pagtakbo ng kanyang bibig, ngunit ang pananatiling tahimik ay hindi magbabago ng anuman. Ang isang tulad ni Ghislaine, na nagpipilit na i-verify ang bawat detalye para sa kanyang sarili, ay hindi maaaring hindi napansin ang pag-unlad sa kanilang trabaho. Mahusay ang nagawa mo hanggang ngayon. Ang teritoryo ay nagiging matatag, kaya oras na para lumipat sa susunod na gawain, sabi ni Ghislaine. Ano ngayon? Hindi ba natin matatapos ang pagpapalawak ng mga tirahan at workshop muna? Protesta ni Galberic. Ang mga proyektong yan ay tumatakbo na ng maayos sa ibang mga kamay, hindi ba? Kailangan mo lang mag-check-in paminsan-minsan upang matiyak na walang mga problema. Sa mga bagong inhinyero mula sa rehiyon ng Caboldi na mabilis na natututo ng mga pamamaraan at ang mga kawani ng administrasyon na patuloy na dumarami, ang trabaho ay nagsimulang umunlad ng mas mahusay. Bukod pa riyan, ang matatag na supply ng pagkain ay nagpanatili sa mga manggagawa na motivated,
na nagtutulak sa kanila na gumawa ng higit pa. Siyempre, kung ang mga dwarfs ay mananatiling malalim na tumulong sa mga gawain, ang bilis ay mapapabilis, ngunit ang kahusayan ay hindi kasing ganda ng sa simula. Si Ghislaine ngayon ay nakatuon sa pagpapabilis sa talagang kritikal na susunod na yugto ng kanilang mga plano. Nang marinig ito, bumagsak ang mga balikat ni Galberic at ng mga dwarfs at nagsuot ng malungkot na ekspresyon. Kaya, ano ito sa pagkakataong ito? Magsisimula tayong bumuo ng isang bagong teknolohiya. Isang bagong teknolohiya. Anong uri ng teknolohiya? Para sa lahat ng kanilang naunang pagrereklamo, ang mga mata ng mga dwarfs ay agad na kumislap sa pagbanggit ng bagong teknolohiya. Bagaman marami na silang nagawa na magagandang bagay sa teritoryo ng ating bida, nagsisimula na silang maramdaman ang pagiging alipin. Puro na lang trabaho, wala ng happy-happy, dahil ang lahat raw ay nagiging isang patayan na trabaho na. Nagsalita si Ghislaine na may banayad na mayabang na ekspresyon. Gagawa tayo ng isang alloy. Isang bagay na kasing lakas ng bakal ngunit mas magaan. Tama ba ang narinig ko? Isang alloy. Seryoso ka ba na maaari kang gumawa ng ganoong bagay? Tama, hindi natin ito maaaring subukan dati dahil kulang tayo sa mga mapagkukunan, ngunit ngayon ay mayroon na tayong sapat na bakal. Kaya, susubukan ko. Alam ko ang isang bagay o dalawa tungkol dito. Sumigaw ang mga dwarfs sa pagkagulat. Ang paggawa ng isang alloy, hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Maraming mga panday, alchemist, at mages ang sumubok, ngunit ang sangkatauhan ay hindi pa rin umuunlad lampas sa yugto ng bakal. Ang mga limitasyon ng pagmimina at mga pamamaraan ng pagproseso ay isang problema, ngunit ang tunay na isyu ay nasa hindi pag-alam sa tamang ratio ng halo para sa mga materyales. Ang pananaliksik ay tumagal ng mahabang panahon, nangangailangan ng napakalaking pondo, at may hindi tiyak na pagkakataon ng tagumpay. Walang maharlika ang handang mag-sponsor ng mga ganoong pagsisikap. Naramdaman ng mga dwarfs na bumibilis ang kanilang mga puso. Ganunpaman, ang paggawa ng alloy ay ang rurok. Teknolohiya pagdating sa pagde-develop ng isang metal. Sinasabing ang mga dwarfs ang unang gumawa ng tanso at bakal. Kung ang kanilang kamahalan ay makakapagpatnubay sa kanila patungo sa isang bagong bagay, maaari silang makamit ng isang gawaing karapat-dapat sa isang lugar sa kasaysayan. Sa kanila, si Galberic ay lalong nasa sabik. Ang kanyang pangarap sa buong buhay ay ang gumawa ng isang bagong uri ng halwang metal. Bagaman matagal na niyang kinompromiso ang katotohanan at inilibing ang ambisyong iyon, ito ngayon ay muling gumalaw sa loob niya. Alam mo ba talaga kung paano gumawa ng isang bagong halwang metal? Ang tono ni Galberic ay nagbago, naging mas mapagpakumbaba. Ganoon siya kadesperado para sa kaalaman. Tumawa si Ghislaine at nagsimulang magsulat ng isang bagay para sa mga dwarfs. Kasama sa listahan ang mga pangalan ng iba't ibang mineral tulad ng bakal, graphite, lata, at alum crystals. Detalyado rin ito ang pagkakasunod-sunod kung saan kailangan ng mga materyales na imimina. Gayunpaman, kahit na pagkatapos suriin ang mga tagubilin, ang mga dwarfs ay iniling ang kanilang mga ulo sa pagkalito. May nawawala. Paano natin paghihiwalayin ang mga materyales na ito at ayusin ang kanilang mga ratio? At gaano karaming init ang kailangan natin? Isa sa mga dwarfs ang maingat na nagtanong, sumulyap kay Ghislaine. Nag-click ang dila ni Ghislaine sa inis. Inaasahan mo bang isusubo ko sa inyo ang lahat? Hindi ito isang tapos na pamamaraan. Iyan ang dahilan kung bakit nangangailangan ito ng pananaliksik. Hindi ba't malaking tulong na ito? Iyon ay totoo. Ang pagtukoy sa mga kinakailangang materyales ay madalas na ang pinakamahirap na bahagi. Ang mas pinong mga detalye ay maaaring lutisin sa ilang mga eksperimento. Nang tumango ang mga dwarf sa pagsang-ayon, nagbuntong hininga si Ghislaine ng tahimik sa kaluwagan. Ang totoo, hindi rin alam ni Ghislaine ang tiyak na proseso, kaya ito ang pinakamarami na maibibigay niya. Paano ko matatandaan ang lahat ng iyon? Naalala lang niya ito dahil, sa kanyang nakaraang buhay, si Claude ay nagkaroon ng gulo tungkol sa kung gaano kahalaga ang pamamaraan na ito, na kinukulit siya ng walang katapusan hanggang sa ito ay damaykit. Habang nagaganap ang palitan na ito, si Galberic ay nananatiling nakatingin ng mataman sa mga tala na isinulat ni Ghislaine. Matagal na nakatingin si Galberic sa papel,
ang kanyang mukha ay dahan-daang namumula habang ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Papaano alam ng kamahalan ang tungkol dito? Sa loob ng maraming taon, si Galberic ay lihim na nag-iisip ng mga ideya upang paghaluin ang iba't ibang materyales at gumawa ng isang halwang metal. Ito ay naging tanging libangan niya sa gitna ng pagiging monotonous ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang listahan na isinulat ni Ghislaine, bagaman hindi kumpleto, ay kasama ang karamihan sa mga materyales na naisip ni Galberic sa kanyang sarili. Pinunan ni Ghislaine ang mga puwang na pinaghirapan ni Galberic. Ang natitira na lang ay ang magsagawa ng mga eksperimento batay sa kanyang sariling mga ideya. Nabigla sa nakakakilabot na pagkakapareho, hinawakan ni Galberic si Ghislaine sa magkabilang braso at niyugyug siya. Naalala mo rin ba ito, kamahalan? Maaari ba talagang gumawa ng isang bagong halwang metal ang bagay na ito? Ikaw ang nakaisip nito, sabi ng ating bida sa kanyang sarili. Sa katunayan, si Galberic sa nakaraang buhay ang gumawa ng bagong halwang metal. Dahil sa tagumpay na ito ni Galberic sa kanyang nakaraang buhay, kaya si Ghislaine ay naging matatag sa pagtiyak na si Galberic ay dalhin sa kanyang teritoryo sa kabila ng mga digmaang kanyang kinahaharap ngayon. Nang dumaan ang sakuna sa buong kontinente, ang teknolohiya ng sangkatauhan ay walang pagpipilian kundi umunlad ng mabilis upang kontrahin ang pagkasira. Sa gitna ng kaguluhan, sa huli ay natanto ni Galberic ang kanyang pangarap sa buong buhay. Ngunit walang paraan na masasabi ni Ghislaine sa kanya na gagawin niya ito sa hinaharap. Sa pag-iwas sa kanyang tingin, nagbigay siya ng isang hindi tiyak na sagot. Bueno, mayroong isang maalamat na panday. Wow! Sino siya? Hindi ko kailanman narinig ang ganoong dakilang titulo sa buong buhay ko. Ikaw ang tatawagan nilang ganoon. Sabi ng ating bida sa kanyang isipan habang nakatingin sa dwarf na nasa kanyang harapan na talagang susi ito sa kanyang tagumpay sa buhay ng ating bida ngayon. Mangyaring, hayaan mo akong makilala siya minsan lang. Tumingin ka lang sa salamin, sabi muli ng ating bida sa kanyang sarili. Niyugyug ni Galberic ang mga braso ni Ghislaine ng desperado, ngunit kahit si Ghislaine ay hindi makapag-ayos ng isang malinaw na kwento sa isang maalamat na panday. Gaya ng dati, nag-improvise siya. May isang libro na isinulat ng isang taong nag-aangking isang maalamat na panday. Nabasa ko ito nang hindi sinasadya noong bata pa ako, ngunit nawala ko na. Sa bagay na ito, bahagyang bumagsak ang ekspresyon ni Galberic. Kung gayon hindi natin alam kung posible ba talaga ito, hindi ba? Talagang posible. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong simulan ng pananaliksik agad. Tanging ikaw lamang ang makakagawa nito. Nakumbinsi ng kumpiyansa ni Ghislaine, isa pang dwarf ang maingat na nagtanong, bakit tanging kami lang ang makakagawa nito? At bakit hindi mo ito sinubukan ng mas maaga, kung alam mo na ang tungkol dito? Ang prosesong ito ay lubhang mahirap. Kung walang kasanayan ng mga dwarfs, halos imposible. At kahit na ang material ay maaaring gawin, ang init na pagpapadala, o anuman ang tawag dito, ay napakababa na hindi man lang maiwelding ng maayos ng mga regular na panday. Ang mga dwarfs ay nagbigay kay Ghislaine ng mga nagdududang tingin. Paano malalaman ng isang taong hindi kailanman gumawa ng halwang metal hindi lamang ang proseso kundi pati na rin ang mga isyu pagkatapos ng produksyon? At gayunpaman, dinala niya sila rito partikular upang malampasan ang mga problemang iyon. Ito ay hindi kapanipaniwala talaga, sabi ng mga ito na unti-unting nagdududa na sa ating bida. Ngunit si Ghislaine, na walang takot, ay nagpatuloy ng may kumpiyansa. Ang maalamat na panday ay malapit ng magtagumpay. Ang mga materyales ay tama, kaya sulit na magsaliksik. Kung magtagumpay ka, magiging una ka sa kontinente. Hindi ba't isang hamon na sulit tanggapin? Ang argumento ay hindi masyadong naaayon, ngunit sa pagpipilit ni Ghislaine sa kanila ng ganoon, hindi maikilos ng mga dwarfs ang kanilang sarili na makipagtalo. Nagbuntong hininga si Ghislaine sa loob. Mas madaling kumbonsihin sila kung inangkin niya ang ideya bilang kanyang sarili. Ngunit hindi yun isang bagay na nais niyang gawin. Hindi ko maaaring nakawin ang kredito para sa trabaho ng iba. Hindi kung ang taong responsable ay nakatayo sa harap ko. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili, na kahit napakalupit nito magpatrabaho sa kanyang mga tao, siya pa rin ay isang pinuno na hindi inaangkin ang tagumpay ng iba. Itinuro si Galberic, ipinahayag ni Ghislaine,
itinatalaga ko si Galberic bilang pinuno ng proyektong ito. Kung magtagumpay, tatawagan natin ang halwang metal na galvanium. Nipigilan ni Galberic ang kanyang mga kamaunang mahigpit. Ito ang kanyang pagkakataon na makamit ang kanyang pangarap sa buong buhay, at nabigyan siya ng inspirasyon at panimulang punto upang gawin ito. Ang pagbuo lamang ng halwang metal ay isang makasaysayang tagumpay, at ang pagpapangalan nito sa kanya ay ang pinakamataas na karangalan. Walang paraan na maaari siyang tumanggi. Ang paggawa nito ay ang pag-iwan sa kanyang pride bilang isang dwarf. Kamahalan, gagawin ko ito, kahit sa halaga ng aking buhay. Sabi ni Galberic na ang mga mata ay nag-aapoy na. Sobra-sobra sa emosyon, halos sumigaw si Galberic na tila gumagawa ng isang panunumpa ng katapatan. Si Ghislaine, na nagpapanatili ng isang marangal na hangin, ay tinapik si Galberic sa balikat at sumagot. Magaling, bilasan mo, wala tayong maraming oras. Naiintindihan. Ang mga dwarfs ay nagsimulang kumilos, nagsisimula sa kanilang pananaliksik na may kahangahangang koordinasyon. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.